Son, of the Holy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, and thy will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who sin against us, and do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Magandang umaga po sa lahat. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan ng dakilang lumikha, sa ngalan ng dakilang anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan, masapupo ng bawat isang kabuuan ang biyayang nagmumula sa buong may kapal. Sumayo ang kapayapaan at kasaganahan, ganoon din ang kalakasan at kagalingan sa bawat isang kabuuan. Magandang umaga sa lahat. Mga kapatid na mag-aaral, muli na naman ng arilin sa bawat isang kabuuan. Sa inyong pakikipag-ugnayan o sa inyong pagpapahayag ng kabutihan at katapatan sa bawat isang kabuuan. Ito'y naibabahagi nyo at naipapakita sa buong may kapal. Higit na kailangan na ang inyong gampanin at gawain ay merong katapatan. Lagi niya itong winiwika sa inyo at batit at alam niyo na rin ang kahulugan. Kung lagi niya itong ibinabanggit sa inyong kabuuan. Nang sa gayon, sa pagpapahayag, sa pagsasabuhay, ay merong katapatan. Hindi lamang sa inyong kaisipan, di lamang sa inyong mga labi magmumutawi, kundi sa buong katauhan ng inyong kalagayan. Yung matapat na paglilingkuran ay nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat isang kabuuan. Nang sa gayon, sa bawat naglalakbay sa bawat isang kabuuan, na ang biyayang hinahatid ng inyong kalagayan, ito'y tumitimo sa kanila, tulad ng winika sa inyong. Kayo'y binigyan ng minhi ng buong may kapal. Ibinigay ito sa bawat isang kabuuan. Yung iba'y naroon sa dalampasigan at ito'y naanod ng tubig. Yung iba naman ay nasa mga batuhan. Kapag dumako na ang sikat ng araw, ito'y naluluoy o naluluntoy. Ang iba naman ay sa matatabang lupa. Sa mga matatabang lupa ay higit na kailangan itong pagyamanin, alala ang baga, sa mayroong may kabutihan ng kalooban, sa may katapatan sa paglilingkuran, upang mahayag ito ng walang humpay sa buong sandaigdigan. Sa ganon, ang bawat isang humibik sa inyong kalagayan na mga pagpapala, di lamang ng material, kundi ang spiritual. Mga pangaral na inyong hinahatid, mga mapagpalang kamay na inyong inilalapat sa kanilang kabuuan, sa paghapang, sa kanilang paglalakbay, ay lagi silang nakaakay sa inyong kabuuan. Alalong baga, ang bawat hakbang ng inyong kalagayan, ito'y kanilang sinusundan. Ang bawat ginagawi at inaasal ninyo, ito rin ay kanilang ginagaya. Kailangan ang inyong kabuuan ay merong katapatan at kalinisan sa paghahayag. Winika rin sa inyo na kayong sa akin nakikinig, na kayo'y sa aking nagsasaganap ng mabuting balita ng tinapay na walang labaduray, kahayagan kayo ng mabuting gawain at matapat na paglilingkuran. At makikita ng balanan na ang aking larawan, ang aking kabuuan ay nasa inyong kalagayan. Ihahatid ko rin sa inyo ang liwanag na ito sa dako paroon ng iyong paglalakbayan, upang ang tinapay na walang lebaduray ay magkaroon ng liwanag sa buong sandaigdigan. Magkaroon ng kapayapaan sa sandaigdigan.
magkaroon ng pagpapatawad, magkaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagbibigayan at pagtutulungan. Kung ito'y mabubuod at mapagkakaisa, ang kapayapaan ay maghahari sa sangkalupaan. Kung ang isang kalagayan at isang kabuuan ay meron ng pangaral na kanyang tinanggap, kung ang isang kabuuan ay naghahayag na ng mabuting balita, paigtingin ninyo ito. Isaganap nyo ito ng walang humpay, nang sa ganon ang lahat ng inyong mga kapatid na naghahanap ng kapanatagan at kapayapaan ay matanggap nila sa inyong pagpapala. Makuha nila ang kapanatagan sa kanilang kalagayan at kabuuan. Nang sa gayon sa kanilang paglalakbay, alam nila ang pag-asay nasa kanila na. Alam nila ang umaakay sa kanila ay ang poong magkapal sa pamamagitan ng inyong katauhan. Winika sa inyo, kung ako'y sumasayo at ang amay sumasa inyo din. Ang larawan ko'y mananatili sa lahat at bawat isang naghahayag ng merong katapatan, ng merong kabanalan. Sapagkat ako'y maghahayag sanmang sulok ng sandaigdigan sa pamamagitan ng aking paghahayag at pagbibigay butil ng pag-asa sa lahat ng aking hinayagan na nagsasabuhay at nagsasaganap ng mabuting gawain ng mayroong katapatan. Kayo na aking mga kapatid na nag-aaral na sa paaralan ng buhay. Winika nga ninyo sa inyong kalagayan. Kayo'y nagdarahok. Kayo'y dumaraan sa mga pagsubok o pagsasanay. At samut-saring inyong isinasabuhay. Ngunit hindi kayo nagkakaroon ng katamaran o sabihin na natin, hindi kayo bumibitayo sa puno ng ubas. Tulad ng winika, ang hitik ng puno at hitik ang kanyang pamumunga, ito'y kanilang hinahanan. Di bagay, ito'y kanilang binabato at binabalibag upang ang mga bungay malagpak sa lupa. Ganon din kayo'y dumaan kayo sa samot-saring pag-aaral, sa samot-saring pagsubok. Alam ng Ama na ang iyong mga kahinaan o ang lahat ng kanyang nilalang, alam ng dakilang lumika ang hinaan ng bawat isa. Ngunit sa isang merong pananampalataya at may butil ng mustasa, anumang kalag o anumang haplit sapagkat batid at alam niya na nasa na ang pagkap. Winika rin at wibikain mo din. Sino makakagapi sa inyong kalagayan kung ang dakilang ama at dakilang anak ay nasa inyo? Ang pagsay o pagsubok na dumaraan sa kapatagan ng lupa. Sa bawat hibikin ng inyong damdamin, hindi pa ninyo isinabi o hindi nyo ba ito hinahayag sa inyong kapwa? Alam ng Ama ang inyong hibikin at mithiin. Tignan nga ninyo aking mga kapatid na mag-aaral. Sabi nga ng inyong kalagayan, kayo ay nagdaraho. Unang-una ang pananalapi. Wikain ko rin sa inyo, sino ang nagutom sa inyo? Kahit isang munting butil ng tinapay ay meron kayo sa hapag-kainan. At ang butil ng tinapay na ito ay nagbibigay ng kasaganahan o kabusugan sa isang katauhan. Sapagkat hindi kayo hahayaan ng buong may kapal na kayo'y malay
sa landas ng buhay ng kabanalan. Hindi rin hahayaan ng Ama na ang kanyang mga minamahal at inirog na anak na naglilingkod sa akin ng matapat at pagsisikay sa paggawa ng kabutihan ay di ko hahayaan na sila'y maduhag o mapiling. Saganang inyong kaalaman, inyong kabatiran, ang Ama'y laging nakatuon sa inyo at ang anak ay nasa inyo ng kabuuan. Winika rin sa inyo, aking mga kapatid, at wiwikain muli. Walang makakabi sa inyo sa gitna ng inyong pag-aaral. Kung ako'y suma sa inyo at ang salita ng Ama ay naisa sa buhay at naisasaganap ng bawat isang kabuuan. Kung magkagayon, aking mga kapatid na mag-aaral, bawat pag-aaral na dinaraanan ng inyong kapwa-tao, agapayan niyo sila. Maging mabuti kayong halimbawa sa pakikinig sa kanilang mga daladalahin at bitbitin. Ihayag ninyo kung paano nyo dinaanan ang mga pag-aaral na inyong hinarap. Kailangan makita ng isang kabuuan na ang kanyang sinusundan, na ang kanyang tinutularan ay meron ng karanasan sa kanyang ginagawa at ginawa. At ang karanasang ito'y magbibigay ng liwanag sa bawat isang kabuuan. Magkakaroon ng kapanatagan na humakbang muli ng mayroong kalakasan, ng mayroong pag-asa. Wika ko nga sa inyo na ang Ama at ang Anak ay suma sa inyo. Kaya ipagpatuloy ninyo ang gampanin at tungkulin na ipahayag ninyo ang mabuting balita na walang labadura. Tinapay na magbibigay pag-asa, tinapay na magbibigay kalakasan sa lahat at bawat isang kabuuan. At ito ang salita ng Ama na sa inyo'y naghahayag at nagbibigay pag-asa sa lahat at bawat isa. Dadako muli ang inyong pahina sa paglalakbay patungo sa dakilang lumikha. Dadako muli ang inyong mga pangyapak sa paghahayag ng tinapay na walang labadura saan man kayo pumaroon. Kaya aking mga kapatid na mag-aaral, lagi niyong punan ang iyong mga ilawan at wika'y laging umaapaw ito sa lahat ng sandali. Ngayon, aking itatanong sa inyo, ano ba ang pakahulugan na ang inyong mga ilawan o lampara ay laging puno sa lahat ng panahon? Anong pakahulugan ito sa inyo? Maaari niyong tugunan ang aking katanungan. Ano daw po ibig sabihin ng ano, ng ano daw po ang kalugan ng dapat na lagi lang para natin lagi puno. Lagi po tayo gumawa ng kabutihan. Bien, yan ang ibang pakahulugan na ang inyong lampara ay laging puno ng langis. Sa paggawa ng kabutihan at katapatan sa paglilingkod, ay laging umaapaw ang inyong mga ilawan. At sa lahat ng panahon, saan man dumako ang inyong kabuuan, ay mahatid nyo ang liwanag na ito at magkaroon ng kapayapaan ang inyong hahatiran. Kaya pagsikapan ninyo aking mga kapatid na mag-aral, na ang gampanin at tungkulin ng bawat isa'y naisasagawa at naisasabuhay ng bawat isang kabuuan ng mayroong matapat na paglilingkuran. Nang sa gayon, ang kapayapaan na minimithi ng buong sangdaigdigan ay makamit ng kanilang kalagayan
at lumako ang kanilang mga pangyayapa sa landas ng buhay ng kabanalan at pagsasaganap ng merong katapatan ang kanilang pagpapahayag. Muli aking mga kapatid na nag-aaral, winika rin sa inyo ng buong may kapal. Ako'y sa inyo sa dulo ng walang hanggan. Kung ang aking salita ay naisasaganap at naisasabuhay ng merong kabanalan at katapatan. Sumainyo ang kapayapaan at kalakasan. Sumainyo ang banal na liwanag at banal na pag-ibig magpasuwalangan. Ang tinapay ay inyong katatagpuan sa banal na kasulatan. Sa ngalan ng dakilang Ama, sa ngalan ng dakilang Anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan. Ang tinapay na walang labadura ay katatagpuan nyo sa banal na aklat sa talatang ito. Mga Tatlong taga-Roma. talata. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Pakitaas lang po ang konti. Pakitaas pa. Salamat. Yung pinaka-page. Ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma po. Matapos patiin ang mga, sa unang page, sa mga unang pahina, no? Matapos patiin ang mga kapatid at sabihin sila'y kailangan niya. Inilahad ni Pablo ang isa ng kanya. Niyahayag nito ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagdiganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula roon, ipinaliwanag ni Pablo ang kahulugan ng sa lahat ng tao, maging Hudyo o hindi, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ng lahat at magpapawalang sala ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pananalig nila. Lydia, saan yun? Sa unang unang pahina po ng 200, 207. Sige, 207. Yung lang po, yung pinakaunang talata. Yung panimula, pero sa tinanggit po niya sa matapos, batiin ang mga kapatid hanggang sa mula roon. Hanggang saan? Ay, ito yung ito, walang verse, pero yung unang pahina lang. Oo, yung panimula ng pinapahayag pala ni Pablo. Hanggang kay Kristo Jesus. Matapos batiin ang mga kapatid at sabihin sila itadalang, inilahad ni Pablo ang paksa ng kanyang sitang. Niyahayag po ang pagpapalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagigiganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula roon, iniliwanag ni Pablo ang kahulugan ng paksa. Lahat ng tao ay maging Hudyo ay kailangang ngalan ng Diyos sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ng lahat at papawalang sala ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pagkain ng Kristo Jesus.
Hanggang doon lang. Opo. Siya, mukhang ano sana, ano ba yan, summarize ba tawag dito? Lahat ng pahiwatig. Maaari niyong bigyan ng tinapay ito o bigyan ng paksa. Yung paksa ibigyan ng buhay. Nasaan na ba yan? Sino makakapagbigay ng tinapay na ito? Kapatid na, maaari bang kapatid na Josie? Pwede po mamaya na ako. Babasahin ko lang po. Sige po, kapatid na Nimpa. Sir, wala pa po sa siwisyo. Ha? Wala pa po ako sa wisyo. Magulo pa yung akin. O sige po, Wala pa. maaari po bang bahagi si kapatid na Love? So, nasa sampayan po kasi ako. Hindi ko po na yung binaba po. Sorry. Ate, pwede mag-request. Pa-screenshot po ng page kasi wala po sa mga verses, di ba po ano? So hindi po wala, Nasa 207. wala po kaming Bible 10 na yung physical na Bible. Sa ano lang kami kumukuha. Online lang. So hindi. Online. Yung pag Tagalog mga to. verse, yung pag mga verses, kinuha lang namin sa online yun. So pag Okay ganyan, lang sa Tagalog. opo, pag intro kasi mga intro, ganyan. Parang di yata makukuha sa online. Wala. Sigurado po. Salamat po. Maaari bang mag-share si kapatid na Remy? Ate Rem? Nahanap ko pa po eh. Okay po. Hindi ko pa po makita. Balikan natin ano, Sister Jo. Brother Noje, pinasa na sa GC natin, sa Okay po. Banal. Okay po. Thank you po. Thank you. Sis Flo, wait lang po ako din. Hindi ko pa po nakikita. Mukhang ano no? Mukhang tawag nito. Mukhang ang pahiwatig ay buong laman ng ano, ng yung paksang ibinigay ng poong may kapal sa bawat isang kabuuan. At ate, pasensya na po, tita. Ano po ulitin ano to? Yung binigay? Unang paragraph lang po. Unang talata. Yung isisimula sa matapos batiin ang mga kapatid. Opo. Hanggang saan, te? Tapos mula roon hanggang yun pinaka-pananalig nila kay Kristo Jesus. Hanggang doon. O, yung kasunod na talata. Matapos nito ang mga kapatid ay sabihin silang dinalangin. Tapos susunod mula roon, piniliwanag ni Pablo. Okay. Tapos hanggang sa pamamagitan ng pananalig nila kay Kristo Jesus. Hanggang doon. Okay po. Sige po. Thank you po. Okay? Nakita you. Maaari na bang mag-share si kapatid na Love? Siguro na-review mo na.
Basahin ko yung yung pinakabuod nito. Sa Roma 1, 1 hanggang 17 ito. Pero iklaan na lang natin. Mula kay Pablos na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na pinangako niya noong pang-una sa pamagitan ng mga propeta at nasa saad sa banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag niyang anak ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Dito sa tinapay na ibinigay ng Poong Magkapal sa bawat isang kabuuan, kung inyong titingnan ang kanyang hinatid sa kalagitnaan, na kayo'y maghayag ng mabuting balita ng mayroong katapatan, ng mayroong kabanalan. Sa ganon, kayo'y tinawag ng Poong Magkapal upang magbigay liwanag sa sangsinukob. At ang salita na binigay sa inyo ng Poong Magkapal, na winika niya'y ang dakilang lamikha, ang dakilang Ama, at ang dakilang Anak ay sa inyo at mananatili sa bawat isang nagsasaganap ng merong katapatan. Tinawag kayo ng dakilang lumikha sa iba't ibang pamamaraan. At ang Ama, ang Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo ay ang kabanalan sa inyong paghahatid at pagpapahayag ng mabuting balitang ito. Nang una pa mang kayo'y tinawag ng Ama, sa pamagitan ng inyong samut-saring pamamaraan o sa inyong mga pag-aaral na dinaanan, at nasad sa banal na kasulatan na ang mga gawain ng bawat isa'y kailangan merong katapatan at kabanalan. Tungkol sa anak o sa inyong paghahayag ng anak, ang inyong pagsisikap at pagtsatsaga na unawain at isang buhay ng mayroong matapat na paglilingkod ay naghahatid ito ng pamumunga at ang anak na ito'y maghahatid ng kapayapaan. At ang iyan ay ang ating Panginoong Heso Kristo, na siyang nagbigay o naging katawang tao at pinanganak ninyo ito at pinanganak sa inyo sa lipi na David. Kayo'y tinawagan ng Poong Magkapal sa iba't ibang pamamaraan at binigay sa inyo ang salita ng dakilang lumikha ng walang labadura upang ang espiritu ng dakilang lumikha ay mahayag siya sa inyo at ipinahayag siyang anak ng Diyos na siya niyong ihahatid sa inyong kapwa-tao. Sa pamagitan ng kapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay, nang dating wala pa kayo sa paaralan ng buhay, ay di nyo alam ang inyong gampanin na tungkulin, at doon ay nagpapatianod ang inyong kalagayan. Ngunit nang kayo'y binuhay ng dakilang lumikha sa pamagitan ng kanyang salita, at sa pamagitan ng pagtanggap nyo sa Poong Magkapal, ang Diyos ang kaloob na ang maging apostol kayo upang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa dakilang lumikha. Kabilang kayo sa tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Ang Heso Kristo ay banal na gawain at ito'y ihayag nyo saan man kayo dumako at saan man ninyo ito'y ipahayag sa inyong kapwa at sa pamagitan ng inyong pagsisikap at pagsasaganap ay magkaroon ng kapanatagan ang buong sangdaigdigan mula ngayon at magpasiwalang.
Ang binigay sa inyong tinapay ay buod ng inyong paghahayag. Di man ito sinakop ng mga kataga, kundi ito'y hinayag sa inyo sa diwa at buhay upang ang mga salita ng poong may kapal ay inyong itong ihayag, ito'y inyong ibahagi at ipamuhay ninyo sa kapatagan ng lupa. Nang sa gayon, ang kapayapaan na minibithi ng sangsinukob ay maghari sa bawat isang kabuuan. Katulad ng winika sa inyo ng nakaraang panahon, ng apat na elemento ay iinog sa buong sandigan. Nang ayaw tuminag sa kanyang pagkakalukmok o pagkakaupo, na ayaw bumalik sa Ama ay pagkakalob sa kanila ang kanilang inaantay na gawi at kaasalan o alalang bagay ang kanilang inaantay na gantimpalay kanila itong makakamtan. Ano ba ang mga bagay na ito na kanilang inaasam? Ang kayamanang pangkalupaan, ang kalakasan, kapangyarihan, o anong bagay na narito ay kanila itong hinangad. At ito'y kanilang nakamtan at ang salita ng Amay hindi nila ito binigyan ng kahulugan at kahalagan. Alalong baga, ang paggawa ng kabutihan na si Kristo ay salita at ang Jesus ay banal na gawain ng bawat isang kabuuan. Kaya ang Kristo ay gawa at salita at ang Jesus ay banal na gampanin ng bawat isang kabuuan. Kaya ang dumahagi sa ngalan ng poong may kapal ay may kagantihang gantimpalang makakamtan. Ang mga kapatid ninyo na ayaw pa rin tuminag sa kanilang kinalalagyan ay meron ding kagantimpalaang kanilang makakamtan. Na di nila to inaasahan, hindi nila ito maunawaan. Ang batid ng kanilang kamalayan, sila'y iniwanan at di binigyan ng pansin o puna ng poong may kapal. Ang tao ang gumagawa ng kanilang pag-uugalit kaasalan. Ang salita ng dakilang lumikay nagbibihis sa isang kalagayan o nagbibigay pangunawa sa bawat tumatanggap at sa bawat nagsasabuhay ng salita ng Ama na walang lebadura, ng walang pagkukunwari, bagkus isinasaad niya at isinasabuhay niya ang salita ng Ama sa pamagitan ng banal na gawain at matapat na paglilingkuran na dapat ninyong isaganap at isabuhay magpasawalang-gan. Tulad ng wika sa inyo na ang inyong lamparay laging puno ng langis, nang sa gayon ang kapayapaan at liwanag sa buong sandaigdigan ay mahayag ng inyong kalagayan at kabuuan. Winika rin sa kayo'y magiging kawangis at kalarawan ko sa pamagitan ng iyong banal na gawain at matapat na paglilingkuran. At ang liwanag ang tulad ng sikat ng araw ay magniningning sa lahat ng panahon ng inyong pamuhay sa kapatagan ng lupa. Kayo'y tinawag sa bundok ng karamihan at ihayag nyo ng walang humpay ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sandaigdigan. Ako'y sa inyo'y namamaalam tulad ng wika, maghahawi ang dakilang lumika sa lahat at bawat isang na ayaw tuminag sa kanilang pagkakalukmo o pagkakaupo. Darating ang kanilang hindi inaasahan. Sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang banal na liwanag ng buong may kapal, magpasuwalangan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang inyong kapatid sa Espiritu at Katotohanan. Banal na puso ni Jesus na mamaalam. Magandang umaga sa lahat.
Magas.